Hi guys, so for today's video, i-celebrate natin ang send-off ni Ate Janet. So, nandito tayo sa barangay KOK at papakita ko sa inyo yung ating pagsasaluhan muna bago tayo magbigay ng send-off message sa kanya. Let's go guys! So, what are we having right now? Mayroon tayong beef steak. Siyempre, may gulay tayo. Mayroon tayong sweet and sour. Wow, laki isda oh. May chicken. Ayan. Oh, laki tilapia oh. Ayan. So, ito yung ating food. At nandito yung mga Saudi living natin dito sa labas. Agati na lang mag-start yung ating program, center program. At ito na po ang setup dito sa loob. Ayan na po. Let's go. Bon voyage in Canada. Have a great time in Canada. Ate Janet. Let's go. Marami rin kami naka-install para sa inyo sa buong gabi na to. Pero tonight is your night. This is your last evening sa Saudi Arabia. Oh! Alright, dito lang sa Saudi Arabia, you know. Bukas sa ganitong oras, nasa iba na yung makikita mo. Bukas na yung flight mo. Hindi, papunta muna ng Pilipinas. But we are very happy and proud of our Lord sa lahat ng answered prayers mo. Mamaya na yan! Pero ngayon gusto ko munang pasalamatan ng bawat isa. Pasalamatan kayo. And then tonight we're going to give our blessings to Ate Janet and Kuya Noriel sa pag-aalis nila at sa bagong chapter ng iyong buhay. You know, again, mamaya na yung mga mas malalamang pang messages. We will miss you, Ate Janet! Ay, kati! Teja! Oh, balik! Awan. Ay, laki na. Ayan guys, nag-start na yung kainan. So ayan, nandito yung table ng mga desserts. Ito yung cake, nandito yung red cake. May sabaw din pala dito. Ayan. Kasi buntis. Kasi hindi ko na natikman. Kamusta pakiramdam mo pa exit na yung invite mo? Nakalungkot. Hindi sana ako pupunta. Kamusta naman po karamdam? Mauwi na yung kababayan mong bisda. Kamusta ka ba si Ate Janet? Kamusta na ang feeling mo? How are you feeling right now, then? Send off mo na tonight. Dati nag-celebrate na tayo birthday. Enjoy your vacation with Kuya Noriel. Enjoy ang Pilipinas muna. Ayan. Ito na po, nag-start ng kainin, guys. Personal ka na ni Pastor D. Nag-iikot yung camera, oh. Kahit siya ka, ha? Saan ka umiikot? Kaway, ha? Kaway. Bumabalik, oh. One boy, ha? Yung drone na yan, oh. Umiikot, oh, yun, oh. Bye, we will miss you. So, dessert na tayo guys. Grabe, ang sarap ng cake, oh. Homemade cake. In-order niya sa Habib. Ang sarap niya. So, yan. Ang sarap. So, kung kanino ito ginawa, sarap. Order pa ulit tayo. So, after na ito kumain, mag-start tayo ng send-off message kay Ate Janet din sa loob. So, higpitan muna tayo. Bye-bye. Bumeso, di ba sabi kami?
Wow. Ay, hindi na ko friend. Ako na una niya. Ako muna nga hindi. Unahin mo ako. Ayaw mo yan. Cheers. Mr. Chai, hawakan mo to. Amen. Amen. Malungkot pero masaya tayo for Ate Janet dahil ito ay katuparan ng pangarap nilang mag-asawa. And of course, we will hear it from each and every one of you kung ano yung gusto yung ipabaon kay Ate Janet. You know, think of something, you know, that she will really cherish. You know, the importance of message is not just, you know, you have some, you know, just to say something. Because we always have something to say for Ate Janet. So, let's take this moment na, alam mo, bigyan natin siya ng magandang memory that will remind her, you know, of how beautiful she is as a person. And I will leave it to you guys. Amen? Pero ngayon, bago lahat, may papasuot muna tayo kay Ate Janet. Okay? So patong mo lang to Ate Janet. Yes, patong mo lang yan. Okay. So ngayon, merong markers dito. Kapag pagbibigay tayo ng message sa kanya, think of first, of best word, one word lang, that will describe Ate Janet. Tapos isulat natin siya sa plain t-shirt niya. Para baon-baon yan kahit saan man siya magpunta. Okay ba yun? Okay. So, message nyo, pwedeng bigay nyo muna yung best word, best adjective that will describe her. Sulat nyo and then deliver your message. Amen?
Yan, dahil si Jancy nang nauna, meron siyang privilege sa akin vlog. Yon, boldness! Ay, naisulot. Ate Janet talaga, grabe. Nakaka-inspire yung buhay mo. Yung desire mo to, yung spiritual realm mo, yung kung paano mo talaga pinaglaban yung ating Panginoon. Hindi ka natatakot, hindi mo kinakahiya yung ating Panginoon. Naunahan niyo ako, Kuya Greg, ah. Yun yung naisip ko, eh. Lagyan mong power. Mobile number yung sinulat, eh. So, Jack bless or God bless, or God is with you. So, paki-search. Totoo yun, totoo yun. Totoo. Rapapapapa. Pero totoo yun yung ja. Parang halit sa So, hallelujah. salamat sa buhay niyo ni Ken Rangel. Grabe ang bait. So, hanggang 1 hour ba ito ba? So, okay na ba kayo dyan? So, Excellent to the kingdom of God. So, very short siya pero very meaningful para sa buhay niya. And good luck sa another opportunity for your career. Mas mag-grow ka pa, not just for your professional growth, but also with sa spiritual. So, yan. Brave heart. Uy, galing ah. Tingnan te. Yun oh, okay. Go man. tanggap. So, isa kang symbol dito sa King of Kings na ipinamahagi mo kung paano ang pagbabago galing sa Panginoon. So ate, every journey na yung tatahakin, King of Kings will always be here. Just ask, call us, and we will pray for you. Amen. Faithful. Wow, nice. Whatever problems life may throw you. And nakikita ko na even though may dinadala ka, hindi mo siya pinapakita. You always have this personality na you are always smiling. You show us that despite everything that you're feeling, even though it's painful or you have problems, you always show up and you're always here in church serving God wholeheartedly. Without borders, let me walk upon the waters, wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior.
you were lost, and then someone found you, God found you, and you are here, and all your prayers are being answered now. It is supposed to be a happy night, but on the other hand, we are also grieving for a loss of someone very precious. So, Ate Janet, may you be continue to share God's words to other people, especially Canada is different from here. Lahirang Canada, and then you have freedom to preach, to win more souls. And I know God is with you, and yun yung nakuha mo dito na great blessings. You are indeed a great blessing to us all. Salamat kasi naging example ka sa amin. Napakaganda lang tingnan na napakabago mo pa sa ministry, but you are winning a lot of souls. And then what more kung nandun ka na sa Canada, you will conquer a lot of souls. And ngayon pa lang proud kami for you, and continue to bring Jesus in any aspect of your life and other people's life. Continue to be a salt and a light to a lot of people, and God is counting on you. Thank you. Please pasalamat, Ate Janet. I-describe ko si Ate Janet bilang isang buto. Buto na hindi ko alam kasi paano kung Kapampangan ba siya or Tagalog talaga siya. Binhi. Tama. Tagalog binhi. Sin, correct. Binhi, isa siyang binhi ng Panginoon. Na itong binhi na to, isa siya sa mga ikinalat ng Panginoon sa hindi siya tumubo sa buhangin, kung hindi tumubo siya sa matabang lupa. Tumubo siya sa matabang lupa na hindi po ang nagkakaroon ng sige, tumubo siya sa isang matabang lupa na Mag-beach ka ba? maingat kasi sa labas. Pwede. Welcome back to Ito ba, yan nga ba, isa siyang binhi na ikinalat ng Panginoon, nagtumubo sa matabang lupa, na nagbigat, na, Dala pa ako sa lang po ako saya. Yun nga, katulad na sinabi ko, tumubo kasi sa matabang lupa, na nagbigay at na ang dami-dami mong na-invite dito sa church. At itong nakaraan lamang na nakikita ko halos lahat talaga bago. So sabi ko siguro invite ni Ate Janet ang mga ito. So yun lang po. Yun ang describe ko sa iyo. So ako po'y natutuwa at natutuwa na nalulungkot, natutuwa ako na nakamit mo na yung pangarap mo, yung okay kayo ng family mo, yung nanay mo, parents mo. Di ba sabi ko sa iyo, Ate Janet, noon na kinukwento mo sa sasakyan na sabi mo na ganito sila, ganun sila. Sabi ko, Ate Janet, pray lang tayo ng pray hanggat meron pa tayong kulang. Pero bago ko siya explain, alam naman natin na in physics, there is what we call third law of motion. Sabi dito, for every action, there is always an equal and opposite reaction. Yes. So why bittersweet? It's because sa bawat dream natin sa buhay, every dream realized and every prayer answered often comes with tears, pain, reminding us that
joy in pain. Kumbaga, nandun siya palagi. Faithful mo, brave heart mo, it extend to us na mahihina. And I pray na hindi ka magbago. I pray na sa paglayo mo dito sa KOK, mas lumago ka, mas maging strong ka, kasi yung pagiging malayo sa pamilya can naging dahilan ng paghina, but I know na God is with you. Andito rin kami praying for you, Ate Janet, kasi Meron yan, naka-off lang. Hello po, mapagpalang gabi po sa lahat. Kinakabahan ako. Sinulat ko po is Empowered Women. Kasi by grace of God, Ate Janet really the definitions of empowered women. Ate Ja, may Ate Ja. Thank you and praise God sa buhay mo, sa buhay ni Kuya Noriel. Siya talaga yung yung ginamit ni Lord para makilala ko talaga si Lord, ma-accept ko siya as my Savior. I'm really admire you personally kasi ang dami mong mga katangian na natuto talaga ako, especially yung pagiging wife, yung parang yung relationship niya talaga ni Kuya Noriel, yun yung naging namin ngayon ni Louie, kung ano kami ngayon as mag-asawa. Sasapa ko na. tandaan mo yung John 6:13. John 6:13. John 3:16. John 3:16. Basta ka rin muna ng tayo. Yun yung palaging gusto mong verse. Diba? Okay, Ate Marcy. Kasi sa palagi nating pagsasama, laging yan yung gustong-gusto mong verse. Meron ka, you are far sa dating Ate Jana na kilala ko. Lagi mo lang, Ate B, pagdasal mo naman ako. Ate B, pagdasal mo yung family ko. Pero look at you now, ang dami-daming mong hinayo na tagahapit. Ang daming mga couple na hinayo mo dito, Ate Ja. Welcoming. Yan, so, magandang gabi pa rin naman sa bawat isa sa atin. Yan, pasensya na po, na-late kami, but salamat naman at nakarating pa rin at magbibigay ng mensahe sa ating Ate Janet. So, Ate Janet, so I put there, welcoming. So, actually may gusto akong word nilagay dyan. Actually, kasi hindi ko lang maalala kasi
bigla. No, joke lang, hindi naman. But, all I can say is, parang nakita ko kasi si ako, kay Ate Janet, na I was that kind of person as well that, alam mo yun, though hindi pa tayo magkakakilala, parang first time pa lang tayo magkakilala, but it seems that we've known each other for a very long time. Dito, actually, nung nasa esteraha tayo, pasensya na kinakabahan ako. Go lang. At ito, nasa esteraha tayo, sabi ko, sino ba itong pag ko bisita lang, pero nag-aali siya, dito, maasikaso. Hindi ko alam kung sino nag-invite sa'yo, pero sobrang maasikaso niya. Sabi ko, grabe, sabi ko, para siyang elder na. Sabi ko, sana maghigat din ako tulad mo. Passion niya. Hindi ko man nagagampanan ni Ate Janet. Salamat sa buhay mo, yung sa pamilya ko din, saka sa church namin. Ingat ka palagi, saka God bless. Mahal ka namin. Umpisa pa lang yung journey niya, nakasama natin siya dito sa KOK. But again, this is a perfect time from God. Diba? Kasi sa short period time na yun is talagang prepared siya sa next chapter na kanyang susuungin. Kasi hindi niya hinayaan na, si Ate Janet, alam natin na si Ate Janet sa testimony niya, sa kanyang buhay, na kanyang pinagdaanan is na napakahirap. Yes, she knows God, she knows Jesus, but the relationship that is wala siya noong time na yun. And that is what is most important. Everyone knows Jesus, everyone knows God, but having a relationship with God, yun ang nagkukulang tayo. Di ba? Sa dalawang ang daan Di ba? Meron yung know Jesus, pero yung iba yung kabila naman is following Jesus. So saan tayo doon? Knowing Jesus lang ba? Or following Jesus? Di ba? Doon tayo nagkakaroon ng sanga So, sa Bible, maraming mga babae doon na notable names. Isa na yan si Hannah, di ba? Na she's always pouring. Nung nag-pray siya, is pinupour niya talaga yung soul niya sa kanyang prayer. We have Deborah. Di ba? Talagang isa siyang leader. Talagang leader siya na nag-stand siya, kahit babae siya, nag-stand siya na maging, kumbaga is palang naging reyna siya. Diba? But actually, nung time na yun is wala ng mga reyna, wala ng mga hari. So, judge. So, saging judge siya. Dahil yun ang katawagan sa kanya ng Panginoon. Madi-describe si Ate Janet na pure because napaka-puro ni Ate Janet. Kung what you see is what you get, napaka-genuine niyang tao. Paano mo siya, paano kanya nireceive, paano kanya nakilala, ganun talaga yung laman ng puso niya. But the danger, lagi ko nga siyang nire-remind, the danger sa pagkakaroon ng pure heart, people tend to use and abuse us. So, yun yung kabilin-bilinan ko sa'yo. Every time na nag-share tayo, nag-uusap tayo, wherever you go, saan ka mapunta, huwag mo masyadong ilatag lahat ng meron ka na maitutulong, may offer mo, because ang tao sa paligid, kapag nakakita ng opportunity at pagsasamantalahan ka. And sa Canada, wala na kami doon to guide you, to protect you from people na mapagsamantala. Kasi ikaw, mabilis kang mahulog yung loob mo, makikipagkaibigan ka. Though before, magbabackstory ako, day 1 ni Ate Janet dito, nag-share siya sa amin na yung paglalabasan o napagsasabihan bukod sa kay Kuya Noriel. So, na-embrace din niya sa ilang buwan na pananatili niya dito. Na-embrace niya yung pagiging family natin dito sa KOK. And yun, ay nakita ko yung pagbabago yun. And isa ka sa masaya because from Ate Janet na walang trust, magtitiwala sa ibang tao because ayaw niyang alam mo yun, yung parang magamit lang yung istorya niya sa pag-usap-usapan, magiging pulutan lang. But, yun pure. So,
Pagka nandun ka na sa ibang bansa, another chapter ng buhay mo, kailangan, alam ko, tinanong kasi kita, pangarap mo talaga, bata ka pa makapunta ng Canada. And I know, kahit ano pa mang mahirap na mga pagsubok doon, mapagdadaanan at malalampasan mo yan, dadaanan lang yan. Kasi yan yung pangarap mo yan eh. So, bago ka pa lang mag-decide na mag-exit ng Saudi, talagang alam mo na nahaharapin mo yung mga ganyan challenges at yung mga pagsubok na yan dadaan lang sa'yo. And I believe, itong dala mo dito sa KOK, pagdating mo dito, isa to sa last, kumbaga, destination mo bago ka makapunta ng Canada para maging handa ka spiritually, mentally, yan, prepared ka sa mga kakaharapin mo doon. And gaya ng mga nababanggit nila at nasabi nila, nandito kami palagi sa church, pag may gusto ka isama sa prayer, gusto mo maka-reach out sa amin, message mo lang kami, nandito kami sa group chat, up to you kung gusto mo mag-stay or kung ilang linggo, buwan, or taon, willing, gusto mo mag-stay sa ating group chat, willing, okay ka doon, welcome ka doon. So, pero pag nagsawa ka na, pwede ka nang mag-leave the group. Pero, mag-stay ka lang, mag-stay tayo kung gusto mo, na-miss mo kami, init mo lang kami para pag may pagkakataon, makibasa-basa ka, ano yung naganap. So, isa ako sa kilala kay Ate Janet nung unang dating niya dito. So, sobrang laki ng changes ni Ate Janet. Like, sinasabi niya na nag-ano siya na bakit ang tagal na nila dito, hindi siya naka-attend, hindi siya nakapag-church ng ganito. And last Friday, yung ating anniversary, isa ako sa na-blessed at nakikita ko bilang isa sa leader ng church na to, yung changes at growth na yon. Throw ng mga Bible verses, hindi lang yung masabing may memorize na Bible verse, but alam mo yung thought at saka yung sinasabi niya, talagang very relevant dun sa mga sinasabi niya dun yung tumayo siya dun sa harap. So, isa ako sa na-amazed and I'm so proud of you bilang isa sa mga leaders dito sa KOK. And feeling mo na mababa pa yung spiritual growth mo, but from my end, nakita ko ang laki ng tinalo ng spiritual maturity mo. So, pagpatuloy mo yan, malaking tulong talaga yung kakaroon ka ng personal devotion mo. Ibabasa ka ng Bible, nakikinig, nanonood ka, nag-praise and worship ka. But make sure na balanse pa rin ang buhay. Meron ka pa rin time para sa family mo, sa Pilipinas, kay Kuya Noriel, because kailangan talaga balansin lahat, hindi yung focus ka lang lahat dun sa isa, then na-neglect mo na yung responsibility mo bilang asawa ni Kuya Noriel. And concerning to Kuya Noriel, hindi ko pa babayaan ang aking kamag-anak. Siyempre kamag-anak ko yan dito, kami bahala dito, mga maiiwan. For now, mag-enjoy kayo sa Pilipinas. And masaya kami because another answered prayer na naman ang tupad dito sa ating mga kapatid through our intercessory prayer, sa ating mga lahat ng mga namimit na kasama namin dito na dumadaan lang pansamantala para pumunta doon sa talagang pangarap nila. Masaya kami at nakilala ka namin. Truly, isa ka sa, kumbaga, deacon that we never had dito sa KOK. Malaki yung potential mo bilang maging isa sa leader ng church na to, but sad to say, kailangan mo move forward sa another chapter ng buhay mo sa Canada. And I believe, meron ka pa rin masusumpong Christian family doon sa Canada, sa mapupuntahan mo. Yeah, paligiran mo yung sarili mo ng mga ganitong klaseng tao because kapag napapaligiran ka ng mga Christian brethren ay mas mafe-feel mo na nandiyan yung love ng Panginoon. Through them, mararamdaman mo yun. I know meron ka ring madadaluhang ganitong gawain doon. Kaya lang nababanggit ni Pastor Aaron, hindi mo talaga makikita yung King of Kings doon sa iba't ibang bansa. Kung saan magpunta yung mga kapatid natin na pumalawak sa Australia, sa New Zealand, at kung saan sa pang lugar, be the church doon sa pupuntahan mo. Maging KOK ka doon, kung ano yung mga naging practice mo dito, na-miss mo dito, gawin mo doon. Kung wala silang mga fellowship doon, start the fellowship.
start the short conversation and makakabuo ka din doon ng group. Mag-form kayo, small group, Bible study, and later on, may isa kayong group doon na everyday na halos ka magkakasama hanggang makakalimutan mo na kami. Hindi, joke lang. I mean, Subukan hindi mo. Joke. syempre, Ay, pananakot. nakakalungkot dyan. Ina-expect ko na rin, i-unfriend mo na ako, unfollow mo na kasi ako nagpo-post. So, I know, sabi ko nga sa'yo, balikan mo lang yung mga post, mga vlogs, punta ka sa YouTube channel ng King of Kings, sa page, or sa channel ko, yung mga contents na nagawa, nakasama ka. At least kung na-miss mo kami, mayroon ka mababalikan doon ng mga nagkatawanan. Ayun lang, te. Ano pa ba ang masasabi ko? Kanina dami ko naisip, ni-note, pero gusto ko talaga yung kung ano yung mga naisip ko, sasabihin ko talaga. So, at Te Janet, muli, 11 months ka pa namin nakasama, pero parang 10 years na tayong magkaibigan, magkapatid, magkasama dito. Wala pang isang taon yun, te, pero imaginein mo, yung feeling natin, ang tagal-tagal natin magkasama dito. So, isa pa palang gusto kong sabihin, yung sa Bible study namin sa Cobar last year, talagang napaka-timely. Because yung unang attend nila Ate Janet, that's the last BS namin doon sa Cobar sa accommodation ni Ma'am Shidali. And kayo yung nagtawid sa ating BS para magtuloy-tuloy siya. Pero magtutuloy naman talaga siya pwede dito. But yung mga taga-Cobar, kailangan ba pumiyahin dito? But Lord to God sa buhay ni Kuya Noriel, nakita nyo yung laking, yung may pangangailangan yung BS group, and talagang inopen nyo yung bahay nyo para doon ganapin yung Bible study. And sa ganung paraan, sobrang thankful and grateful kami sa buhay nyo mag-asawa. Talagang hinost nyo ang Bible study every Sunday, kahit na may mga ibang naka-assign na cook every BS natin, rotation tayo. But kayo, lagi pa rin pinag-prepare anything ni Kuya Noriel, prutas, yung mga palaman, and everything, kung ano yung mga niluto nyo, may pa-dessert, may pa-ice cream, at kung ano-ano pa. So, I know yung mga isinyo, yung blessings na yan sa mga kapatid, ibabalik sa inyo yan. Hindi ko alam kung gano'n ka siklig at ano bang pagpapalay ibabalik sa inyo ng Panginoon. But one thing is for sure, yung pagiging generous nyo, si Lord na noted kay Lord dyan, babalik sa inyo ng ating Panginoon yan. And isi-share ko na rin pala nung nakaraan na pag naalala ko kay Ate Janet, before talaga lagi kami nga lumalabas, nag-fellowship kami sa every Friday ng hapon, gabi. But nung nakausap namin sila, para hindi nga sila into yung lalabas sa coffee shop, ganyan, super talaga, very yung pinaka natin talagang hindi kami, magtinitan lang kami na 3 and 1, tipid-tipid gano'n. But, alam mo, in a span of weeks or month, talagang super generous nila Ate Janet and Kuya Noriel. Sobra yung transformation. Imagine niyo mga kapatid, in a short span of time, they were able to commit their time to the Lord. They were able to, from talagang nagtitipid, na hindi tipid na wala silang pera, but yung talagang very, meron lang pinaglalaan dito, hindi tayo mag-spend ng too much makahan sa labas, pwede naman ako magluto. Talagang, ang laki ng changes, and I know, naramdaman at na-experience niyo yun kung paano bumabalik yung mga pagpapala kapag tayo natutunan natin yung pagbibigay natin. Hindi pa tayo pag nag-treat tayo ng kapatid, nagbigay tayo para sa simbahan, hindi pa tayo mapagkukulangan, bumabalik para. And I hope sa na-experience nung yan, paunin mo yan kung saan ka makapuntang church. And kung ano yung naramdaman mong yun, kaya ni Kuya Noriel na ina-discover yung yun na pagiging obedient sa gusto ng Panginoon sa atin, ma-share mo yan sa lahat ng iyong mga mahahayo pa. And in speaking of mahahayo, gift of evangelism, hindi mawawala sa atin yan kung meron ka talaga yung gift na yan. Anywhere ka talaga, shoot at least try ka talaga, i-invite mo, kakausapin mo, add mo sa Facebook, hindi may number, iwa-WhatsApp mo, etc. Talagang matik na yan pag meron kang nakita, invite mo. So sa pupuntahan mo, I know, yung gift na meron ka, pagyamanin mo pa yan, because sa mga bawat na ma-invite natin,
meron mga bagong, may mga buhay na nababago. Like na nabanggit kanina ni Kuya Romel. So, kung hindi mo na-invite yung isang mga invite, i-invite din siya. Hindi siya makakadala dito sa simbahan ito. Maybe nasa anong estado pa rin siya ng buhay, kung ano pa rin yung pinagkakaabala niya dapat ngayon sa buset, di ba't nandito siya sa atin ngayon. So, mapakahalaga nung meron tayong mga prospect, mga pinagpipray na mga invitahin sa church. But always, kita nang remind yung mga invite natin, even sa ating mga kapatid, hindi tayo dapat magtampo, managhilig kapag pinanggihan tayo sa Bow City this coming Friday, sasama, tumanggi, nag-pass, di nag-reply. Next week, patuloy lang tayong mag-remind. Years ang lumipas, makadadala din natin yan sa church, gaya yung sinasabi ko sa ito. Because yan talaga yung yan yung gift na meron tayo. Hindi tayo dapat magtampo sa kanila. So, gagawin natin, tiyaga lang tayo na mag-follow up sa kanila. So, mamimiss ka namin. Kung pwede lang sana, bayaran na lang yung mga nagastos mo doon para magtuloy ka na lang dito. Pero I know, pangarap mo yan. And lahat ng mga, kung mamimiss mo kami, minsan tawagan na kami dito every Friday, timing yung wala yung araw ng oras na magkakasama kami para makita mo kami na nagkukulitan ng katawanan dito. And I know, hindi wala man doon Pastor Dick, Pastor Arlon, or alternation, but I know meron kang panibagong set of leaders, friends na makikilala doon. And sila din yung magbibigay na makakakuha ng kalakasan from your testimonies, and ikaw din sa mga buhay ng mga makikilala mo doon. So, masyado na madaming sinasabi ko. Pag may naalala ko, PM ko na lang sa iyo. Yan, so, thank you so much sa buhay mo, te. For now, enjoy mo na sa bakasyon sa Pinas. I hope lahat ng mga kailangan mong gawin bago ka makapunta ng Canada, ma-checkan mo, magawa niyo doon, and mamimiss ka namin dito sobra. So maraming salamat from the bottom of my heart. Thank you sa nirender niyo ni Kuya Noriel na support, na tulong dito sa church. Kahit hindi niya naman kailangan gawin, hindi pa kayo leader ng church, ginagawa niyo nang walang nag-uutos sa inyo. Kayo talaga nag-volunteer, or ikaw talaga bino-volunteer mo si Kuya Noriel, bago pa lang siya. But we thank God sa buhay niyo, and I pray ano man yung mga dininisar ng puso mo, pati kayo ng dalawa ni Kuya Noriel, igranto ng Panginoon, patuloy kang patnubayan, ingatan at gabayan in everything na gagawin mo, in Jesus' name. So my verse for you, yun sa Numbers 6:24. So i-search na lang po natin yun. The Lord bless you and give you and makes His face shine upon you. Thank you, Jesus. So mamimiss ka namin. God bless you. Yung pagmamahal ng Panginoon na sisiklik na lahat ng ginagawa mo dahil sa Kanya. Amen. Lahat sa Kanya, lahat sa Kanya, lahat sa Kanya. Walang-wala ka talaga. Lord is always giving you a heart of joy. How I'm going to describe you. Kaya ba na ito? Saan ba? I-read mo ka ba? Yan, ba? Overcomer. Ang sinulat ko is Overcomer at 40. Ate Janet is 40 years old. Tama ba? 40 years old. 40. Oh, kaka-40 lang. Exactly, kaka-40 lang niya. Bakit ko sinabing overcomer at 40? You know, kaka-celebrate niya lang ng 40 recently, di ba? You know, 40 is very special sa Bible. It has very huge significance. 40 years, yung Israelites nag-wander sa wilderness. 40 days na umulan yung bago magpaha doon kay Noah. It rained 40 days.
Jesus fasted for 40 days before He was tempted. So, ano yung makikita natin pinaka-ano doon, no? There has been constant challenges. There has been wilderness doon all throughout 40. And then when Ate Janet turned 40, that is the time she knew Jesus Christ. Represent Christ. Nandyan sa iyo yung nature, like what I have preached a month ago, the nature of Jesus Christ, yung love, yung patience, nandyan sa tree na yan, yun yung nature and culture ng ating Panginoon. And I believe you represent that. One who give you the authority, siya yung nag-appoint sa iyo bilang ambassadress niya dito, especially sa Canada. So Ate Janet, we are happy na this is the fulfillment of your prayers. Even I can imagine when yung unang dating mo dito na you are really a devoted Catholic, alam natin ng old faith na talagang. But now, from devoted Catholic, now he is devoted prayer warriors. Amen. The way how you pray, talagang Lord to God, ma-amaze ka sa transformation ng Ate Janet. Amen. To be Levites, a worshiper. Amen. Yun ang mamimiss namin, Ate Janet, kapag yung ating mga tawanan, kapag practice. Amen. We will really miss you. Wala na kaming Janet na iyakin. Pero si Ate Janet, masyado kaming iyakin masyado. Mababaw yung luha namin eh. So, Ate Janet. Ate Janet, thank you so much for the short period na nakasama ka namin sa KL. We love you. Love you, Ate Janet. Thank you so much, Kuya Dick. Siyempre, last but not the least, tawagin na natin ang kanyang habibi, si Kuya Noriel. Kuya Noriel. Siyempre, susunod din si Kuya Noriel, siyempre. One word that best describe Ate Janet. ATM? Uy, mahal. Mahal yan, expensive. Bakit mahal? Kasi yung mahal, yun yung password namin eh. Password. Sa amin dalawa. Pag tumatok ka sa pinto, hindi ka niya pagbubuksan, tatanungin niya yung password. Ayun yung mahal. Please. Saan po siya? Ha? Hindi, sabi ko kasi sa kanya, pag magbubukas ka ng pinto, huwag ka basta magbubukas. Siya na gano, may password. Dapat may password tayo. Yun! Paindihan na si Ate Marcy. Baka emperador na yun, ha? So really God, may plano talaga siya sa buhay ko. Because before, akala ko talaga hindi na talaga siya plan, hindi na talaga siya darating yung Canada ko. Hindi, kasi nung nandito na kami sa church, wala na akong plano na parang kung ma-approve siya, okay. Kung hindi siya ma-approve, edi okay. So, but you know, the favor of God, binigay talaga niya sa akin. Binigay talaga niya sa buhay ko. And may God, meron talaga siyang purpose. And I'm always praying, I'm always seeking God, na Lord God, I did not expect anything for this. Wala akong in-expect na, wala akong, Lord, na ibibigay mo to, hindi ako namimilit sa Kanya. But there is the obedience and the faithfulness sa Kanya. So, thank you so much. Thank you so much, Ate Janet. But before natin siya ipag-pray,
before natin siya ipag-pray, syempre, meron ding small token ang church para sa'yo. Kaya tawagin ko si Pastor Arnold. Amen. Ate Janet, okay, pwede tayo tumayo. Sige, kung gusto niyo tumama. Ate Janet, thank you. Itong mga dito sa t-shirt mo, kulang yan to describe you. It's not enough. I hope you feel special tonight na naramdaman mo you are really special. And dahil special ka, gusto rin namin special din yung magiging token namin for you. Amen. I think, sabi nga namin, okay lang yan, deserve ni Ate Janet yan. Yung binigyan namin ito, I think pastor lang namin dati nun. Tapos, hindi na. I think, really, Ate Janet deserve the best because walang explanation. You deserve the best, Ate Janet. So, baunin mo itong aming gift. Trip to France. Amen. We just want to thank you, Ate Janet. Trip to Subica. Service, commitment, career, financial, everything without questions. Thank you. Maraming salamat, Ate Janet. And before we go, this is by the grace of the Lord, we just want to say thank you. And gusto namin sa ibigay itong token na to. Amen. Okay, ito from King of Kings family, Kuya Dick, and Ate Janet, gusto namin ibigay ito kay Ate Janet. Itong yan. So, these are small token for you, Ate Janet. Hope you like it. Amen. So, that's our small token. Hindi masyadong mabigat, pero mabigat na rin yan after 10 years. Pero, amen, alam namin na you deserve the best. Hindi ka pwedeng zara-zara lang. So, ayan, congratulations, Ate Janet. And we love you. Hindi dyan yan. Parang sa Nagbigyan naman ng koleksyon ni ate. Yeah. Siyempre, pa-eksena rin ako. Same din kay Ate Janet, very rare that I give sa mga nag-exit and very special talaga ang mga binibigyan ko sa mga nag-exit kasi may mga nag-exit din na very special pero so yung mga hindi binigyan hindi ba hindi ko lang silang binigyan but since reveal ngayon yung pagbigay ko pero marami akong mga very special na yun nga secret ko lang siyang binigyan. Nag-cheesecake na tayo, Ate Janet. Kami nagpa-send off na. Yes, Swarovski. Ang daming balot. Rio yan, San Rio. San Rio. O, di ba may balot pa yan? May balot pa rin yan sa sulod. Ay! Wow! Siyempre, may pa-ski. Yan guys, so tatapos niyo ang ating content. We will miss you, Ate Janet. Surely, your KOK family will gonna miss you and you will miss us for sure. So, yun guys, ito na yung akala ko may yung content ko. Ang haba ng mga message nila. So, with that, baunin mo itong content na to. Panoorin mo to. So, ayan, nagagalap na yung mga patukin ni Ate Janet. So, bye tayo, mamimiss ka namin. Thank you so much guys for watching. God bless everyone. Stay blessed. Stay cool. Life is beautiful. Aljo Nation, out.